On average, dapat nasa 180 hanggang 200 days kada school year ang pasok ng mga estudyante sa basic education. Pero ayon sa Second Congressional Commission on Education o EDCOM-2, umaabot ng 40 to 50 school days ang nakakansela kada taon dahil sa iba't ibang dahilan. Karamihan dyan ay dulot ng lagay ng panahon. Batay sa ulat ng Department of Education nitong August 11, 2026, mahigit 6.5 milyong estudyante mula sa halos 10,000 public schools ang naapektuhan ng class suspensions dahil sa habagat. Sa Metro Manila, mula nang magbukas ang klase noong June 8, na to ay sa labas ng aming school. 7 beses nang nagkaroon ng malawakang class suspension dahil sa epekto ng bagyo at habagat. Kaya kahit kasisimula pa lang ng school year, ang dami na raw agad na tapyas sa bilang ng mga araw na dapat sana'y papasukan ng mga estudyante. Sabi ng EDCOM-2, posibleng dumami pa raw ang class suspensions pagdating ng Burr months kung kailan posibleng pumasok ang mas marami pang bagyo. Paano na raw kaya ang kalidad ng pag-aaral ng mga bata? Pero ang tanong, sa panahon ng kalamidad, ano ba ang dapat na prioridad? Kaligtasan ng mga estudyante o ang kalidad ng kanilang pag-aaral? Paano makakahabol sa lessons ang mga estudyante kahit maraming class suspension? Diyan daw papasok ang 4H Emergency Learning Protocol na inactivate ng DepEd nitong August 10. Sa ilalim ng Department of Education Order No. 14 Series of 2026, itinatakda ang guidelines para sa learning continuity kapag may emergencies. Ibig sabihin, kahit walang in-person classes, may susunding pamantayan ng mga eskwelahan sa pagpapatupad ng mga task o aktibidad para matiyak na hindi matitigil ang pagkatuto ng mga estudyante habang isinasaalang-alang pa rin ang kaligtasan at kondisyon ng parehong learners at mga guro. Mayroon itong 4 na levels. Una, ang hayo o continue. Kung ang mga mag-aaral at guro ay parehong physically safe at nasa tamang kondisyon para sa lessons, tuloy ang regular face-to-face classes. Ang susunod na level ay hinay o ease-in. Ipatutupad dito kung may minor hanggang moderate na disruption sa face-to-face classes at nagdudulot ito ng mild stress sa mga mag-aaral. Gaya halimbawa kung may yellow rainfall warning, kung ang lugar ay nasa ilalim ng Tropical Cyclone Wind Signal No. 1 o 2, lindol na Intensity 4 pababa, o kung apektado sila ng init ng panahon na umaabot sa 27 hanggang 32 degrees Celsius. Sa hinay level, tuloy pa rin ang pag-aaral ng mga estudyante. Kung walang in-person classes, gagamit ang mga teacher ng aprobadong Learning and Service Continuity Plan o modular at online learning. Pero ia-adjust ang pace o bilis ng lessons para maibsan ang pressure sa mga guro at learners. Babawasan din ang bilang ng subjects at iiksian ang oras ng pag-aaral ng mga estudyante. Hinga o check-in level naman ang ipatutupad kapag mataas ang stress ng learners dahil sa epekto ng emergency, krisis o kalamidad. Tulad ng orange rainfall warning, tropical cyclone wind signal No. 3, intensity 5 na lindol, o init ng panahong aabot sa 33 to 41 degrees Celsius. Ang mga guro ay magsasagawa ng well-being checks o kukumustahin nila ang pisikal, psikolohikal at social-emotional na kalagayan ng learners bilang bahagi ng kanilang teaching load. Dito gagawing prioridad ang kapakanan ng mga mag-aaral at babawasan ng husto ang academic requirements. Pwede pa ring magbigay ng magaan na asynchronous tasks pero hindi gagawing mandatory ang submission. Ang focus muna sa pag-aaral ay pagre-review ng mga nakaraang lesson. Hinto o stop level na ang ipatutupad kapag alanganin ang kaligtasan at pangunahing pangangailangan ng learners. Ito ang level kapag may red rainfall warning, tropical cyclone wind signal No. 4, lindol na intensity 6 pataas o init na umaabot sa 42 hanggang 52 degrees Celsius.
Tuluyan munang ititigil ang academic learning at tututukan ang proteksyon, emergency response at basic needs ng mga estudyante at personnel ng eskwelahan. Dapat may nakahandang crisis management control protocols ang paaralan at aktibo silang makikipagtulungan sa LGU. Kailangan ding tiyakin nilang mabibigyan ng mental health and psychosocial support services ang mga learner at guro. Paglilinaw ng DepEd, ito ay guidelines patungkol sa pagpapatuloy ng pagkatuto ng mga estudyante kapag may emergencies. Hiwalay ang guidelines sa pagsususpinde ng klase kapag may mabibigat na pag-ulan, bagyo at iba pang kalamidad. Ayon din kay DepEd Secretary Sunny Angara, ang learning continuity ay hindi nangangahulugang pupwersahin ang mga estudyante na gumawa ng mga regular academic work kahit may kalamidad. Ang layunin daw nila ay magabayan ng mga eskwelahan kung kailan itutuloy, babagalan o ihihinto muna ang lessons nang hindi nakukompromiso ang kaligtasan at pagkatuto ng mga estudyante.